Kadiri ka! Wala kaming anak na pukpok. Sigaw ng mga magulang ko sa baryo nang malaman nilang buntis ako at ayaw kong ipalaglag ang bata. Pero napaluhod silang lahat nang sunduin ako ng prinsipe kong nobyo at ayain akong magpakasal. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers mayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na siswertehin at mabibigyan ng regalo. At syempre, i-comment mo rin kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil malay mo, sa lugar mo pala magsimula ang susunod nating kwento. Sa baryo ng San Iscarrio, may isang dalagang halos lahat ng tao ay kilala, hindi dahil sa ingay ng pangalan niya, kundi dahil sa katahimikan ng kanyang pagtitiis. Siya si Zafira Miley Dizon, 22 taong gulang, maputi, payat, mahinhing kumilos at laging nakayuko kapag dumadaan sa harap ng maraming tao. Hindi siya mahilig makipagtalo, hindi siya mahilig sumabat at lalong hindi siya marunong magyabang kahit minsan ay siya ang dahilan kung bakit may pagkain sa hapag ng pamilya nila. Sa mata ng marami, mabait si Zafira, pero sa loob ng kanilang bahay, ang kabaitan niyang iyon ay parang kasalanang lagi niyang binabayaran. "Zafira, hindi ka ba tapos sa paglalaba?" Sigaw ng kanyang ina na si Lorvina Dizon habang nakatayo sa may pintuan ng kusina. Hawak ang pamaypay at nakasimangot na tila ba napakalaki ang kasalanan ng anak. "Patapos na po, ma," mahinang samot ni Zafira habang kinukuskus ang uniforme ng kanyang kapatid. "Patapos? Lagi ka na lang patapos. Kung kumilos ka parang pagong, kaya hindi umuunlad ang buhay mo kasi ang bagal-bagal mo." Hindi na sumagot si Zafira. Sanay na siya. Kung sasagot siya, sasabihing palaban siya. Kung tatahimik siya, sasabihing walang pakialam. Kaya pinili na lang niyang lunukin ng sakit, gaya ng lagi niyang ginagawa mula pagkabata. Ang ama naman niyang si Donato Dizon ay hindi kasing ingay ni Lorvina, pero mas mabigat kung magsalita. Kapag galit ito, hindi kailangan manigaw. Isang titig lang alam na ni Zafira na mali siya kahit wala naman siyang ginawang masama. "Babae ka, Zafira," madalas sabihin ni Donato. Ang babaeng desente, sumusunod sa magulang, hindi nagpapahiya, hindi nagpapadala sa emosyon. Kaya lumaki si Zafira na tila ang buong pagkatao niya ay nakaalalay sa isang bagay: huwag mapahiya ang pamilya. May nakatatanda siyang kapatid, si Vendra Solen Dizon, na kabaligtaran niya. Si Vendra ay palaging maayos ang damit, palaging may pulbos ang mukha, at palaging may bagong kwento tungkol sa mga lalaking humahanga raw sa kanya. Sa harap ng kanilang mga magulang, si Vendra ang mabuting anak. Pero kapag silang dalawa na lang ni Zafira, lumalabas ang tunay nitong ugali. "Ayusin mo ng mabuti ang damit ko, ha?" sabi ni Vendra isang umaga habang sinusuklay ang buhok sa harap ng maliit na salamin. "May pupuntahan akong seminar sa bayan. Baka may makakilala ako doon na mayaman." "Nilabhan ko na kagabi. Niplantsa ko na rin." Napatingin si Vendra sa kanya mula ulo hanggang paa. "Ikaw talaga. Bagay na bagay sa iyo ang ganyang buhay. Tahimik, sunod-sunuran, tagalaba. Ako, hindi ako papayag na mabulok dito sa baryo." Hindi kumibo si Zafira. Sa isip niya, kung may isang pangarap man siyang gustong abutin, hindi iyon dahil gusto niyang maging mayaman. Gusto niyang maging community nurse. Gusto niyang matutong gumamot ng sugat, mag-alaga ng buntis, magpaliwanag sa mga nanay kung paano aalagaan ng mga anak. Bata pa lang siya, naiiyak na tuwing may batang lilalagnat sa kapitbahay at walang maipambiling gamot ang magulang. Pero sa bahay nila, ang pangarap ni Zafira ay parang luho. "Nurse?" minsan sabi ni Lorvina nang banggitin iyon ni Zafira noong high school siya. "Saan talo kukuha ng pera? At saka, bakit ka pa mag-aaral ng matagal? Tulungan mo na lang kami." Kaya habang nag-aaral, nagtitinda siya ng kakanin sa umaga, tulutulong sa karinderya ni Aling Febra sa tanghali at nag-aalaga ng mga bata sa gabi. Hindi niya alam kung paano niya natapos ang vocational course niya sa caregiving. Ang alam lang niya, bawat diploma, bawat certificate, bawat papel na hawak niya ay may katumbas na luha. Sa baryo, maraming mata ang nakabantay sa kanya. Naroon si Aling Perepetra, ang kapitbahay nila na mas mabilis pa sa radyo kung magkalat ng balita.
Ay, iyang si Zafira, mabait nga. Pero alam mo naman, nasa loob ang kulo ng mga tahimik. Naroon din si Kapitana Celiana Maburang, babaeng mahilig ngumiti kapag may tao pero hindi marunong tumulong kapag walang kamera. Laging nitong sinasabing mahal niya ang kabataan ng baryo, pero ang mga proyekto niya ay nauuwi lang sa tarpaulin na may mukha niya. Zafira, hiha! Tawag nito minsan sa plaza. Tulungan mo nga kami sa medical mission sa susunod na linggo. Marunong ka namang mag-asikaso ng pasyente, hindi ba? Opo, Kapitana, sagot ni Zafira. Libre lang iyon serbisyo sa bayan, dagdag ng Kapitana sabay ngiti. Tumango si Zafira. Sabi na rin siyang ang kabutihan niya ay hinihingi ng walang kapalit. Sa kabila ng lahat, may ilan pa ring tunay na nakakakita sa kanya. Isa maroon si Mang Rodelis, ang tricycle driver na laging nakatambay sa gilid ng palengke. Kapag nakita nitong pagod na pagod si Zafira na may bit-bit na gulay, minsan ay pinasasakay siya ng libre. Sumakay ka na, Zafira, sabi nito isang hapon. Mukhang bibigay na balikat mo dyan. Naku, Mang Rodelis, wala po akong pamasahe ngayon. Aba, siningil ba kita? Anak na ring turing ko sa'yo. Sumakay ka na bago pa umulan. Napangiti si Zafira. Yung ngiting bihira niyang maipakita sa bahay. Salamat po. Mayroon ding matandang guro sa baryo, si Lola Eudocia Miraballes, na nakatira sa lumang bahay malapit sa palayan. Dati itong public school teacher, ngulit ng mamatay ang asawa, mas pinili nitong mamuhay ng simple. Si Lola Eudocia ang unang nagsabi kay Zafira na hindi masama ang mangarap. Hindi porke mahirap ka hanggang sa sahig ka na lang titingin, sabi nito isang gabi habang tinuturuan si Zafira magbasa ng English medical terms. May mga taong ipinanganak na parang dinudurog ng mundo, pero anak, may mga bulaklak na tumutubo kahit sa bitak ng semento. Hindi nakasagot si Zafira noon. Umiyak lang siya ng tahimik. Dumating ang araw ng medical mission sa San Iscario. Maaga pa lang ay abala na ang plaza. May mga tolda, monoblock chairs, kahong puno ng gamot at mga doktor mula sa ibang bansa na kasama ng isang foundation. Dito unang nakita ni Zafira ang lalaking magbabago sa takbo ng buhay niya. Nakatayo ito sa tabi ng isang van, nakasuot ng simpleng puting polo, maitim na pantalon at walang kahit anong alahas na nagpapahiwatig ng karangyaan. Matangkad siya, maputi, may malalim na mata at seryoso ang mukha pero may kakaibang lambing sa paraan ng pagtingin niya sa mga batang pumipila. Miss, pwede ka bang tumulong sa registration? Tanong ni Dr. Mireya Voscal, isang babaeng doktor na may talas ngunit mabait na tingin. Ikaw ba si Zafira? Opo, ako po. Good. We need someone who can speak to the mothers. Some of them are shy. Tumango si Zafira at agad na tumulong. Mabilis siyang kumilos. Isa-isa niyang kinausap ang mga nanay. Tinanong ang edad ng mga bata, inalam kung sino ang nilalagnat, sino ang inuubo, sino ang nangangailangan ng vitamins. Habang abala siya, may isang batang lalaki ang biglang nadapa malapit sa pila. Tumama ang noo nito sa bato at nagsimulang umiyak. Nataranta ang ina. Anak ko! Diyos ko, anak ko! Agad lumapit si Zafira. Ate, wag po kayong mataranta. Patingin po ako. Lumuhod siya sa harap ng bata, kinuha ang malinis na panyo sa bulsa at dahan-dahang pinisilang sugat para mapigilan ng dugo. Baby, tingin ka sa akin. Anong pangalan mo? Lito po, hikbi ng bata. Lito, ang tapang mo ha? Huwag kang matakot. Bilang tayo hanggang 10. Doon lumapit ang lalaking nakita niya kanina. Yumuko ito at iniyabot ang first aid kit. You handled that well, sabi nito sa Ingles, marahan ang boses. Napatingin si Zafira sa kanya. Kailangan lang po siyang pakalmahin. I'm Leo, pakilala nito. Leo Castaveo. Zafira po. Just Zafira? Opo, Zafira Maeli Dizon. May sandaling tumigil ang tingin ni Leo sa kanya na para bang inaalala ang pangalan niya. It suits you. Hindi alam ni Zafira kung bakit uminit ang pisngi niya. Yumuko siya at ibinalik ang atensyon sa bata.
Hindi niya alam na ang lalaking nagpakilalang Leo ay Prince Aurelian Castavello, anak ng reyna ng isang maliit ngulit mayamang bansa sa Europa at kasalukuyang nasa Pilipinas para sa humanitarian work ng kanilang pamilya. Hindi iyon ipinagsabi. Sa baryo, isa lang siyang dayuhang tumutulong. At iyon ang gusto niya, ang makilala siya ng tao hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa ginagawa niya. Mula noon, madalas na silang magkasama sa medical mission. Si Zafira ang nagsasaling ng hinaing ng pasyente, si Aurelia naman ang tumutulong sa pag-aabot ng gamot at pag-aayos ng pila. Kasama rin sila na Bram Kaziel, isang tahimik na bodyguard na laging nakamasdan sa paligid, at si Ilona Veradis, isang babaeng laging may hawak na folder at tila hindi natutuwa kapag masyadong nakikihalubilo si Aurelian sa mga tao. Your Highness, muntik nang sabihin ni Ilona isang hapon, ngunit pinutol siya ni Aurelian sa isang tingin. Leo, mahinahon niyang paalala. Napansin niyon ni Zafira, pero hindi siya nagtanong. Hindi siya sanay makialam sa buhay ng iba. Isang gabi matapos ang medical mission, nakita ni Aurelian si Zafira sa gilid ng plaza, inaayos ang natitirang upuan kahit wala ng ibang tumutulong. You don't have to do everything alone, sabi niya. Napahinto si Zafira. Sanay na po ako. That does not make it right. Napatingin siya rito. Kakaiba ang sinabi nito. Sa buong buhay niya, laging sinasabi ng tao na sanay na siya kaya okay lang. Ngayon lang may nagsabing hindi porkit sanay siya ay tama na. Sa amin po kasi, mahina niyang sabi, kapag tumanggi ka, masama kang anak. Kapag napagod ka, tamad ka. Kapag umiyak ka, mahina ka. Tahimik na nakinig si Aurelian. Hindi siya sumabat. Hindi siya nagbigay ng payong, parang alam na alam niya ang buhay ni Zafira. At sa katahimisyang iyon, unang naramdaman ni Zafira na may taong hindi siya minamadali. Then maybe, sabi ni Aurelian, you deserve a place where you do not have to earn kindness. Hindi niya alam kung bakit parang may kumirot sa dibdib niya. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Baka wala pong ganong lugar. Maybe there is, sagot nito. Maybe you just haven't seen it yet. Sa mga sumunod na araw, lalong lumalim ang samahan nila. Hindi iyong bigla ang pagdibig na parang kidlat. Mas malapit ito sa ulan. Dahan-dahan, tahimik, pero kapag napansin mo, basa na ang buong paligid. Natutunan ni Aurelian na mahilig pala si Zafira sa tahimik na umaga, sa pandesal na bagong hango, at sa mga batang marunong magpasalamat kahit candy lang ang ibigay. Natutunan naman ni Zafira na si Aurelian ay hindi mahilig pag-usapan ng sarili, pero kapag tungkol sa mahihirap at may sakit, nagiging seryoso ang mga mata nito. Isang hapon, dinala ni Zafira si Aurelian kay Lola Eudocia para dalhan ng gamot. Nadatnan nilang nagdidilig ang matanda sa mga halaman. Lola, dala ko na po ang vitamins ninyo, sabi ni Zafira. Tinignan ni Lola Eudocia si Aurelian at ngumiti ng makahulugan. Ito ba ang lalaking dahilan kung bakit hindi ka na masyadong nakayuko ngayon? Ay Lola naman, nahiyang sabi ni Zafira. Magalang na yumuko si Aurelian. Good afternoon, ma'am. Ay, marunong gumalang, sabi ng matanda. Mabuti. Pero tandaan mo iho hindi halaman si Zafira na didiligan mo kapag gusto mong mamulaklak. Kung lalapit ka sa kanya, siguraduhin mong hindi mo siya iiwan sa tagtuyot. Hindi nakasagot si Zafira sa hiya, ngunit si Aurelian ay seryosong tumanggo. I understand. Pero hindi lahat ay natutuwa. Si Vendra, na ilang beses nakakita sa kanila sa plaza, ay nagsimulang mainis. Bakit kaya ang dayuhang iyon laging si Zafira ang hinahanap? Bulong niya kay Aling Perpetra. Ay nako, sagot ng matanda, naningitik ang mata. Yang mga tahimik, diyan ka dapat mag-ingat. Doon nagsimulang gumapang ang tsismis, sa tindahan, sa palengke, sa harap ng kapilya. Pero hindi pa iyon naririnig ni Zafira ng buo. Abala siya sa pagtulong, abala siya sa unang pagkakataong maramdaman na hindi lang siya utusan, hindi lang siya anak na kailangang sumunod, hindi lang siyang babaeng kailangang manahimik. Ngulit dumating ang araw na kailangang umalis si Aurelian. Sa gilid ng palayan, kung saan kulay ginto ang sikat ng papalubog na araw,
Kinausap niya si Safira. I have to go back, sabi niya. Napayuko si Safira. Kailan po kayo babalik? I don't know the exact date. There are matters I need to settle with my family. Pamilya. Ulit niya. Tila naiintindihan ang bigat ng salitang iyon. I should have told you more about who I am. But I wanted you to know me first without all the noise around my name. Nalito siya, pero hindi siya nanghumilit. Kung mahalaga po yun, sasabihin niyo kapag handa na kayo. Dahan-dahan nitong kinuha ang kamay niya at inilagay roon ang isang singsing. Simple ito sa unang tingin. Pilak ang kulay. May maliit na ukit na hindi niya mabasa. Keep this, sabi niya. Not as a chain, not as a demand. Just a promise that I will return. Nanginginig ang kamay ni Safira. Leo, Aurelian, mahina niyang sabi. Napatingin siya rito. My real name is Aurelian. Tahimik ang paligid. Taying huni ng kuligrig at hampas ng hangin sa palay ang naririnig. Hindi pa niya alam ang buong katotohanan, pero sapat na ang bigat ng sandaling iyon para maramdaman niyang ang lalaking nasa harap niya ay may mundong hindi niya kayang abutin. Babalik ka? Tanong niya. Tinitigan siya ni Aurelian. I will. At sa unang pagkakataon, pinili ni Safira na maniwala sa pangako. Hindi dahil sigurado siyang hindi siya masasaktan, kundi dahil sa buong buhay niyang puro panghuhusga ang natanggap. Ngayon lang may taong tumingin sa kanya na parang mahalaga siya. Kinabukasan, umalis si Aurelian kasama ang kanyang grupo. Naiwan si Safira sa San Iscario, hawak ang singsing na itinago niya sa maliit na kahon sa ilalim ng kanyang damit. Hindi niya sinabi kahit kanino, maliban kay Lola Eudocia. Ngulit sa di kalayuan, nakita ni Vendra ang huling pag-uusap nila sa palayan. Nakita niya ang singsing, nakita niya ang paraan ng paghawak ni Aurelian sa kamay ni Safira. At habang nakatayo siya sa likod ng puno ng mangga, unti-unting nabuo sa kanyang mukha ang inggit na balang araw ay magiging apoy. Akala mo siguro ikaw ang bida sa buhay na ito, Safira. Bulong ni Vendra sa sarili. Tingnan natin kung hanggang saan kadadalhin ang kabaitan mo. Lumipas ang mga linggo mula nang umalis si Aurelian sa San Iscario at sa bawat umagang dumarating, natutunan ni Safira na itago ang pananabik sa ilalim ng mga gawaing hindi matapos-tapos. Gumigising siya bago sumikat ang araw. Nag-iigib ng tubig, nagluluto ng almusal, naglalaban ng damit ni Donato, Lurvina at Vendra. Saka nagmamadaling pumunta sa maliit na butika ni Nurse Orfia Silang para tumulong kahit ilang oras lang ang bayad sa kanya. Sa labas, pareho pa rin ang itsura ng buhay niya. Tahimik, sunod-sunuran, laging may bitbit na bayong, laging may iniisip na gastusin, laging may naririnig na utos mula sa ina. Pero sa loob ng dibdib niya, may lihim na unti-unting bumibigat. Noong una ay inakala ni Safira na dala lang iyon ng pagod. Madalas siyang mahilo kapag naghahalo siya ng kape para sa kanyang kama. Minsan, bigla siyang naduduwal kapag naaamoy niya ang pinipritong tuyo sa kusina. May mga gabing hindi siya makatulog. Hawak ang maliit na singsing na iniwan ni Aurelian. Pilit binabalikan sa isip ang pangako nitong babalik. Babalik siya. Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa tabi ng bintana. Hindi niya ako makakalimutan. Pero habang tumatagal, lalong nagiging malinaw sa kanya na hindi simpleng pangungulila ang nararamdaman niya. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga gamot sa butika ni Nurse Orfia, bigla siyang napahawak sa gilid ng istante. Umiikot ang paligid. Ang amoy ng alcohol, ointment at bagong bukas na vitamins ay parang sabay-sabay na sumakal sa kanya. Safira, tawag ni Nurse Orfia mula sa counter. Anak, namumutla ka. Wala po ito, pilit niyang sabi. Ngunit bago pa siya tuluyang makatayo ng maayos, napaupo siya sa maliit na bangko. Lumapit agad si Nurse Orfia. Hindi ito tulad ng ibang tao sa baryo na unang tanong ay kung may kasalanan ka. Si Orfia ay mahinuhon, maalaga at diretso kong magsalita. Kailan ka huling dinatnan? Tanong nito ng mahina. Namlamig ang kamay ni Safira. Hindi siya agad nakasagot. Safira, ulit ni Orfia mas malambot ang boses. Hindi kita huhusgahan. Gusto ko lang malaman kung kailangan mong magpa-check. Doon nagsimulang mangimig ang labi ni Safira.
Pilit niyang binilang sa isip ang mga araw, ang mga linggo, ang mga gabing nagdaan mula nang umalis si Aurelian. At nang tuluyan niyang maintindihan ng posibilidad, para siyang nawalan ng lakas. Hindi ko po alam. Halos pabulong niyang sabi. Ate Orphea, natatakot po ako. Hinawakan ni Orphea ang kamay niya. Takot muna bago linaw. Huwag kang magdesisyon habang takot. Magpapatingin tayo. Kahapunan, dinala siya ni Orphea sa maliit na klinik sa likod ng Barangay Health Center, malayo sa mata ng mga usisera. Doon, sa simpleng kwartong may lumang electric fan at puting kurtina, naalaman ni Zafira ang katotohanang magbabago sa buong buhay niya. Buntis siya. Parang huminto ang mundo. Nakaupo siya sa gilid ng examination bed na katitig sa sahig habang hawak ni Orphea ang resulta. Zafira, mahinang sabi nito, may dinadala kang buhay. Hindi umiyak agad si Zafira. Hindi rin siya numiti. Ang unang naramdaman niya ay takot, malalim, malamig at matalim. Nakita niya sa isip ang mukha ni Lorvina. Narinig niya ang boses ni Donato. Naramdaman niya ang mga mata ng buong baryo na tila handa na siyang hubaran ng dangal kahit wala pa silang alam. Hindi ako pwedeng umuwi. Halos hindi marinig. Kapag naalaman nila, alam ba ng ama ng bata? Tanong ni Orphea. Dahan-dahang tumandog si Zafira pero napalunok siya. Mahal niya po ako, alam ko po yun. Pero nasa malayo siya. Hindi ko siya makontak ng maayos. May mga mensahe akong ipinadala pero walang sagot. Pinangakuan ka ba niya? Hinawakan ni Zafira ang singsing sa loob ng kanyang damit. Opo, pero hindi ko po alam kung anong nangyari sa kanya. Hindi na nagtanong pa si Orphea. Sa halip ay binigyan niya si Zafira ng prenatal vitamins, listahan ng dapat iwasan at mahigpit na bilin. Anak, ano man ang sasabihin ng iba, hindi kasalanan ng bata na mabuo siya at hindi rin sukatan ng pagkatao mo ang sasabihin ng mga taong walang alam sa totoong kwento. Pero madaling saihin yun sa loob ng klinik. Sa labas, iba ang batas ng baryo. Dahil sa San Iscario, ang babae ay hinuhusgahan bago pakinggan. Ang lalaki ay kadalasang nawawala sa usapan at ang kahihiyan palaging ipinapasan sa anak na babae. Noong gabing iyon ay hindi umuwi agad si Zafira. Dumaan muna siya sa bahay ni Lola Eudocia Miravalles. Nadatnan niya ang matanda sa maliit na mesa, nagsusulat ng kung ano sa lumang notebook. Lola, tawag niya. Pagtingin pa lang ni Lola Eudocia sa mukha niya, tila nabasa na nito ang bigat na dala niya. Halika rito anak. Lumapit si Zafira at numupo sa tabi nito. Ilang segundo siyang nanahimik bago tuluyang bumigay ang luha. Lola, buntis po ako. Hindi nagulat ang matanda sa paraang kinatatakutan ni Zafira. Hindi ito napasigaw. Hindi ito napaatras. Hindi ito ng tanong ng mga salitang nakakahiya. Sa halip, niyakap siya nito ng mahigpit, parang matagal na nitong alam na darating ang gabing iyon at inihanda ang dibdib para saluhin siya. Iniisip ko po ang magiging tingin nila sa akin, hikbi ni Zafira. Si Mama, si Papa, ang buong baryo. Hayaan mong tumingin sila hanggang mapagod ang mga mata nila. Sagot ni Lola Eudocia. Ang mahalaga, ikaw, malinaw ang nakikita mo. Hindi ko po kayang ipalaglag ang bata, Lola, sabi niya. Hinawakan ng tiyan kahit wala pang halatang pagbabago. Kahit matakot ako, hindi ko kaya. Kung ganon, magsimula tayo roon. Hindi sa takot, hindi sa hiya, kundi sa buhay na pinili mong ipaglaban. Sa sumunod na mga araw, sinubukan ni Zafira na itago ang kanyang kondisyon habang pinipilit pa ring maghanap ng paraan para makontak si Aurelian. Ilang beses siyang nagpunta sa maliit na internet shop sa bayan, kung saan ang computer ay mabagal at ang keyboard ay may mga buradong letra. Nagpadala siya ng email, nag-iwan siya ng mensahe sa contact na ibinigay noon ni Dr. Mireya. Sinubukan niyang tawagan ng numerong hawak niya, ngunit madalas itong hindi maabot. Please, bulong niya habang nakatitig sa screen. Aurelian, kailangan kitang makausap. Ngunit walang sagot. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng mundo, may kaguluhang pampulitika sa bansang pinagmulan ni Aurelian.
Hindi niya alam na ang mga komunikasyon ng pamilya Castave ay mahigpit na binabantayan. Hindi niya alam na may mga mensaheng hindi nakakarating sa lalaking nangakong babalik. Ang alam lang niya, araw-araw lumalaki ang takot niya. At tulad ng lahat ng lihim sa baryo, may nakakita. Isang tanghali, habang palabas si Zafira sa health center bit-bit ang supot ng vitamins, nakita siya ni Aling Perpetra mula sa kabilang kalsada. Nakatayo ito sa tabi ng tindahan, hawak ang pamaypay at nakangiwi parang may naaamoy na sunog. Aba, bulong nito sa katabing tindera na si Maritesa Balgos. Bakit kaya palaging nasa health center yan? Mukhang pang nanihina. Baka may sakit? Sagot ni Maritesa. O baka naman may tinatagong ibang sakit? Sabi ni Aling Perpetra sabay taas ng kilay. Napansin mo ba? Parang tumataba ang mukha? Mula roon, nagsimula ng gumapang ang usapan. Hindi pa buo, pero sapat na para lasunin ng hangin. Sa palengke, may bulungon kapag dumadaan si Zafira. Sa pila ng tubig, may biglang tatahimik kapag lalapit siya. Sa kapilya, may matang sumusunod sa kanya mula ulo hanggang paa. Si Vendra ang unang tunay na nakapansin sa loob ng bahay. Isang umaga, habang nagsasampay si Zafira, bigla itong napaduwal at napahawak sa poste. Nakita iyon ni Vendra mula sa bintana. Bumaba ito ng dahan-dahan, nakahalukip-kip at tinitigan ng kapatid. May sakit ka ba? Wala, mabilis na sagot ni Zafira. Wala? Lumapit si Vendra. Ilang araw na kitang nakikitang parang nasusuka at bakit laging kang pagod, hindi ka naman dati ganyan. Pagod lang ako. Ngumiti ng manipis si Vendra. O baka naman may iniingatan ka. Nanigas si Zafira. Maling galaw yun. Nakita ni Vendra ang takot sa mata niya. Doon lalong tumalim ang kutob nito. Hindi niya agad sinabi sa kanilang ina pero nagsimula siyang magmadsid. Binilang niya ang pagpunta ni Zafira sa health center. Sinilip niya ang mga gamit nito. Isang gabi, nang lumigo si Zafira, hinalungkat ni Vendra ang lumang kahon sa ilalim ng higaan at nakita ang prenatal vitamins na nakabalot sa lumang panyo. Hindi niya nakita ang singsing dahil yon ay laging nakasabit sa liig ni Zafira sa ilalim ng damit. Pero sapat na ang vitamins. Kinabukasan, sa almusal, sadyang binuksan ni Vendra ang usapan. Ma, sabi niya habang humihigop ng kape. Napapansin niyo ba si Zafira? Nakatayo si Zafira sa may kalan, hawak ang sandok. Ano na naman? Tanong ni Lordina. Parang tumataba siya. Napatingin si Donato mula sa dyaryo. Anong ibig mong sabihin? Nagkibit si Vendra, nagpapanggap na nag-aalinlangan. Wala, baka mali lang ako, pero madalas siyang nasa health center tapos nakita kong may iniinom siyang vitamins. Dahan-dahang bumaling si Lorvina kay Zafira. Anong vitamins? Namilugang mata ni Zafira. Wala po yun, ma. Sinungaling, lamig na sabi ni Vendra. Kung wala, bakit ka kinakabahan? Bumaba ang sandok sa kamay ni Zafira at tumama sa gilid ng kaldero. Ang tunog noon ay parang palatandaan na tapos na ang panahon kaya pa niyang itago ang lahat. Tumayo si Lorvina. Zafira, humarap ka sa akin. Dahan-dahan siyang humarap. May sakit ka ba? Tahimik. May tinatago ka ba? Tumulo ang luha sa pisngi ni Zafira bago pa siya makapagsalita. Napatayo si Donato. Sumagot ka! Huminga ng malalim si Zafira. Sa sandaling iyon, pwede siyang magsinungaling. Pwede niyang sabihing wala. Pwede niyang itanggi hanggang makahanap siya ng paraan, makaalis. Pero pagod na siyang mabuhay sa takot. At higit sa lahat, ayaw niyang magsimula ang buhay ng kanyang anak sa kasinungalingan. Buntis po ako, mahina niyang sabi. Parang pumutok ang katahimikan sa loob ng bahay. Si Lorvina ay napahawak sa dibdib, hindi dahil sa awa, kundi sa galit. Si Donato ay natigilan na para bang sinampal ng kahihiyan. Si Vendra naman ay napayuko, mulit hindi para malungkot. Itinago lang niya ang maliit na ngiting gumuhit sa labi niya. Anong sabi mo? Nanginginig ang boses ni Lorvina. Buntis po ako, ma. Isang malakas na sampal ang bumagsak sa pisngi ni Zafira.
Napaatras siya, napahawak sa mukha, ngunit hindi siya sumigaw. "Walang hiya ka!" sigaw ni Lorvina. "Pinakain ka namin, pinagtisan ka namin, tapos ito ang isusukli mo sa amin?" Mahal ko po ang ama ng bata," iiyak na sabi ni Zafira. "Hindi po ako pinabayaan." "Nasaan siya?" putol ni Donato. "Kung mahal ka, nasaan siyang giyon?" Hindi nakasagot si Zafira. Lalong dumilim ang mukha ni Donato. "Iyan ang sinasabi ko, niloko ka lang, ginamit ka lang." "Hindi po," mabilis niyang sabi. "Hindi siya ganon." "Tumigil ka!" sigaw ni Lorvina. "Wala akong pakialam kung sino siya. Ang mahalaga, pinahiya mo kami." Dumating ang pinakakinatatakutan ni Zafira. Kinagabihan, matapos ang mahabang sigawan, ipinasok sila ni Donato at Lorvina sa kwarto at isinara ang pinto. Akala niya tapos na ang galit, pero mas malala pa pala ang susunod. "May paraan pa," sabi ni Lorvina. Malamig at diretso. "Hindi pa halata. Pwede pang mawala yan." Napatigil si Zafira. "Ano pong ibig sabihin nyo?" Hindi tumingin sa kanya ang ina. "Huwag kang magpanggap na hindi mo naiintindihan." Napahawak si Zafira sa tiyan. "Ma, anak ko po ito." "Anak?" Tumawa ng mapait si Lorvina. "Anak ng kahiyan." "Hindi po siya kahiyan." Lumapit si Donato, mabigat ang bawat hakbang. "Makinig ka, Zafira. Kung itutuloy mo yan, tapos ang buhay mo. Tapos ang pangalan natin. Pagtatawanan tayo. Pandidirihan ka." "Papa," iiyak na sabi ni Zafira. "Hindi ko po kayang ipalaglag ang bata." "Kung hindi mo kaya, kami ang gagawa ng paraan." Nanigas si Zafira sa takot. Noon niya unang nakita na ang taong dapat magprotekta sa kanya ay kaya siyang itulak sa pinakamasakit na desisyon para lang mailigtas ang sariling pangalan. "Hindi," sabi niya, halos pabulong noong una. Nakatitig sa kanya si Lorvina. "Ano?" Huminga siya ng malalim. "Hindi ko po ipapalaglag ang anak ko." Muling uminit ang mukha ni Lorvina sa galit. "Matigas ang ulo mo. Kung kasalanan pong ipaglaban ng anak ko, tatanggapin ko po ang galit nyo. Pero hindi ko siya papatayin para lang hindi kayo mapahiya." Yon ang unang pagkakataon na hindi yumuko si Zafira. At dahil doon, lalong nagalit ang kanyang pamilya. Kinabukasan, kumalat na ang lahat. Hindi na lang ito bulong, hindi na lang kutob. Sa tindahan ni Aling Perpetra, sa harap ng kapilya, sa pila ng bigas, usap-usapan na ang pangalan ni Zafira. Buntis daw. Walang asawa? Akala ko ba mabait? Ganyan talaga ang tahimik. At si Kapitana Celiana na dapat ay nagpoprotekta sa kanyang nasasakupan ay lalo pang nagpalala ng sitwasyon. Ipinatawag niya sina Donato at Lorvina sa barangay hall, kunwari ay para ayusin ang problema. "Donato, Lorvina, alam niyo naman ang pangalan ng pamilya ay mahalaga sa baryo. Kung hindi ninyo ito haharapin, lalala ang usapan." "Anong gusto niyong gawin namin?" tanong ni Donato, halatang pagod at galit. Napatingin si Kapitana Celiana kay Zafira na tahimik na nakatayo sa gilid. "Ang bata, kung itutuloy, habang buhay ninyong dadalhin ng kahiyan." Lumingon si Zafira sa kanya. "Kapitana, bata po ang pinag-uusapan natin. Buhay po." "Ang buhay mo rin ang sinisira mo at ang buhay ng magulang mo." Sa labas ng barangay hall, nagtipon na ang mga usisero. Nandoon si Aling Perpetra, si Maritesa, ilang kabataang nakangisi at mga matandang kunwari ay nagdarasal pero nakikinig sa bawat salita. Lumabas si Zafira kasama ang kanyang mga magulang. Akala niya uuwi sila. Akala niya tapos na ang pagpapahiya. Pero sa gitna ng plaza, huminto si Lorvina. Hindi na nito kinaya ang bulong-bulong. O baka yun talaga ang gusto niya, ang ipakita sa lahat na hindi niya papanigagan ang anak niyang itinuturing niyang mantsa. Hinarap ni Lorvina si Zafira sa harap ng maraming tao. "Kaya mo kaming ipahiya," sigaw ni Lorvina. "Kaya mong yurakan sa harap ng baryong ito." "Ma, tama na po," iiyak na pakiusap ni Zafira. Pero hindi na tumigil si Lorvina. Puno ng galit,
takot at pagnanais na makitang siya ang biktima sa mata ng lahat, ibinuhos ni Lurvina ang salitang hindi kailanmang makakalimutan ni Zafira. "Kadiri ka! Wala kaming anak na pukpok!" Napasinghap ang mga tao. May ilang napangiti, may ilang umiwas ng tingin. Si Aling Perpetra ay natakpan ng bibig, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa sarap ng chismis na nasaksihan niya. Si Zafira ay natigilan, hindi dahil hindi niya inaasahan ng sakit, kundi dahil iba pala kapag mismong ina mo ang bumigkas ng salitang sisira sa pagkatao mo. Lumabas si Donato mula sa bahay dala ang isang lumang bag at ilang damit ni Zafira. Inihagis niya iyon sa lupa sa mismong harap ng mga kapitbahay. "Umalis ka," sabi niya nang inginig ang boses. "Kung pipiliin mo ang batang yan kesa sa amin, huwag ka nang bumalik." "Papa, halos hindi na makahinga si Zafira. Wala akong anak na magdadala ng kahiyaan sa bahay ko." Pinulot ni Zafira ang bag. Mabigat ang tiyan niya kahit hindi pa halata. Mas mabigat ang dibdib niya. Pero hindi siya lumuhod, hindi siya nagmakaawa, hindi siya sumigaw pabalik. Hinawakan niya ang tiyan niya, pinahid ang luha, at tumingin sa mga taong minsang ningitian niya, tinulungan niya, pinaglingkuran niya. Walang lumapit, maliban sa dalawa. Si Mang Rodelis, nakararating lang sakay ng kanyang tricycle, ay bumaba agad nang makitang nangyari. "Zafira," tawag nito, may galit sa mata habang nakatingin kay Donato. "Sumakay ka, ihatid kita." Sumunod na dumating si Lola Eudocia, hawak ang tungkod, mabagal ngunit matatag ang lakad. "Sa bahay ko siya titira," sabi ng matanda, malakas sapat para marinig ng lahat. Napatingin si Lurvina sa kanya. "Huwag kang makialam, Eudocia." "Ako ang makikialam," sagot ng matanda, "dahil ang anak na itinapon ninyo may buhay na pinoprotektahan at kung wala kayong kayang ibigay kundi kahiyaan, mas mabuting lumayo siya sa inyo." Hindi na nagsalita si Zafira. Sumakay siya sa tricycle ni Mang Rodelis, katabi si Lola Eudocia. Habang umaandar sila palayo, naririnig pa rin niya ang bulungan ng mga tao, ang iyak ng ilang batang hindi naiintindihan ng nangyari, at ang malakas na hikbi na pilit niyang pinipigilan. Nang makarating sila sa lumang bahay malapit sa palayan, doon lang tuluyang bumigay si Zafira. Lumuhod siya sa sahig, niyakap ang kanyang bag, at umiyak na parang batang nawalan ng buong mundo. "Bakit po, Lola? Bakit parang ang dali-dali nila akong itapon?" Umupo si Lola Eudocia sa tabi niya at hinaplos ang buhok niya. May mga magulang anak na akala nila pagmamay-ari nila ang dangal ng kanilang anak. Kapag hindi nasunod ang gusto nila, sinisira nila ang sariling dugo para lang mapatunayan na sila ang tama. "Masama ba akong anak?" "Hindi," marining sagot ng matanda. "Nasaktan kang anak, pero hindi masama." Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang panibagong buhay ni Zafira. Hindi madali. Maliit ang kwarto sa bahay ni Lola Eudocia, manipis ang kutsyon. Kapag umuulan, may tulo sa kisame. Pero sa unang pagkakataon, walang sumisigaw sa kanya pagkagising, walang tumatawag na tamad, walang nagsasabing kahiyaan siya. Si Nurse Orfea ang patuloy na nag-check up sa kanya. Dinadalhan niya ito ng vitamins at minsan ay sabaw. "Kailangan mong kumain, hindi lang ikaw ang binubuhay mo ngayon." Si Mang Rodelis naman ay naghahatid sa kanya sa butika kapag kaya niyang pumasok. "Wala kang babayaran," laging nitong sinasabi. "Mang Rodelis, nakakahiya na po." Mas mahiya yung mga taong pinanood kang durugin at walang ginawa. Unti-unti, sinubukan ni Zafira na bumangon. Nagtahi siya ng maliliit na damit pambata gamit ang lumang makinang panahi ni Lola Eudocia. Tinulungan niya si Orfea sa butika sa oras na hindi siya nangihina. Minsan, may mga babaeng palihim na lumalapit sa kanya. Mga babaeng minsan ding natakot, minsan ding hinusgahan, minsan ding piniling manahimik. Isa sa kanila si Nemia Calvero, 19 mataong gulang, may anak na sanggol at iniwan ng kinakasama. "Ate Zafira, totoo bang pinalayas ka rin?" Tumanggo si Zafira.
Paano ka hindi nabaliw? Tumingin siya sa palayan, sa dapit hapong kulay kahilang langit. Hindi ko alam. Siguro dahil may buhay na umaasa sa akin. Kapag gusto kong sumuko, iniisip ko siya. Hinawakan niya ang tiyan niya. Sa unang pagkakataon mula nung itinakwil siya, naramdaman niya na hindi lang siya nangangailangan ng lakas. May iba palang babaeng naghahanap din ng taong magsasabing hindi sila basura, hindi sila kahiyaan, at hindi sila tapos dahil lamang nagkamali sila o minahal nila ang maling panahon. Samantala, sa bahay ng mga Dizon, hindi ganoon katahimik ang lahat. Si Donato ay madalas nakaupo sa labas tuwing gabi, hawak ang tabo ng kape, nakatingin sa madilim na daan. Walang nagsasabi pero alam niyang may kulang. Wala na ang anak na tahimik na nag-aayos ng tsinelas niya sa pinto. Wala na ang anak na nagtitimpla ng kape bago siya humingi. Wala na ang anak na kahit pagod ay hindi nagrereklamo. Minsan, narinig niya si Vendra na nagtanong kay Lorvina, "Hindi kaya nasobrahan tayo?" Agad sumagot si Lorvina, matigas ang tinig. "Kung kukonsintihin natin siya, tayo ang pagtatawanan." Tahimik si Donato. Si Vedra naman ay patuloy na nagpapanggap na mabuting anak. Pero sa loob niya, may takot na nagsisimulang gumapang. Dahil kahit napalayas na si Zafira, hindi pa rin siya ang hinahanap ng mga tao. Hindi pa rin siya ang minahal ng lalaking dayuhan. At hindi pa rin siya ang anak na tahimik na hinahanap ng anyang ama sa gabi. Isang hapon, habang inaayos ni Zafira ang mga tinahing baby clothes sa bahay ni Lola Eudosia, dumating si Mang Rodelis na hingal at may hawak na sobre. "Zafira," sabi nito, "may dumating na sulat sa lumang address ninyo. Ibibigay sana kay Donato, pero nakita ng pamangkin ko sa post office ang pangalan mo. Kinuha niya at ipinadala sa akin." Kinabahan si Zafira. Tinanggap niya ang sobre. Makapal ang papel, iba ang amoy, pormal ang tatak. At sa likod nito, may sagisag na pamilyar, ang parehong ukit na nasa sinsing na itinago niya sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ang liham. Hindi pa niya alam kung ano ang laman. Hindi pa niya alam kung ito ba ang sagot na matagal niyang hinihintay o isa na namang pinto ng sakit. Pero habang nakatitig siya sa tatak ng pamilyang Castaveo, sa unang pagkakataon matapos siyang itakwil, may maliit na apoy ng pag-asa ang muling nagsindi sa puso niya. Hindi agad binuksan ni Zafira ang buong liham. Ilang sandali siyang nakaupo sa tabi ng lumang mesa ni Lola Eudosia. Hawak ang sobre na parang kapag binasa niya ang laman, maaaring tuluyan ng magbago ang direksyon ng buhay niya. Sa labas, marahang humahampas ang hangin sa palayan. May tunog ng kuliglig, may malayong iyak ng bata mula sa kabilang bahay, at may kabog sa dibdib ni Zafira na hindi niya mapatahimik. "Buksan mo, anak," mahinahong sabi ni Lola Eudosia habang nakatingin sa kanya. Hindi ka habang buhay pwedeng matakot sa sagot. Napalunok si Zafira. "Paano po kung hindi ito galing sa kanya?" "Eh di malalaman natin." Mas mabigat ang hindi alam kaysa sa sakit na may pangalan. Dahan-dahan niyang inilabas ang papel. Malinis ang pagkakatupi nito. May opisyal na selyo sa itaas at nakasulat sa Ingles ang karamihan. Hindi niya agad naintindihan ang lahat, pero malinaw ang unang linya. To Miss Zafira Mayeli Dizon. This letter is sent under the authority of the House of Castaveo. Nanginginig ang mga daliri niya habang nagbabasa. Hindi si Aurelian ang direktang sumulat, kundi si Attorney Cassian Veloro, legal advisor ng pamilyang Castaveo. Ipinaliwanag nito na ilang buwan nang hindi maayos ang komunikasyon ni Prince Aurelian dahil sa isang political security lockdown sa Valdesera. Maraming personal messages ang hinarang at inimbestigahan. Ngunit ngayon, matapos ma-review ang records, may natagbo ang series na mensaheng galing kay Zafira na hindi naipasa sa prinsipe. Napahawak si Zafira sa bibig niya. "Lola!" Mahinang sigaw niya. "Hindi niya pala ako binaliwala." Lumapit si Lola Eudosia at hinawak ang balikat niya. "Basahin mo pa." Sa huling bahagi ng liham, nakasulat na darating si Aurelian sa Pilipinas sa lalong madaling panahon,
kasama ang kanyang medical advisor, security aide at legal representative. Hiniling din nilang manatiling ligtas si Zafira at ipahalam kung kailangan niya ng agarang tulong. Hindi pa rin sapat ang liham para burahin ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya. Hindi nito binura ang sigaw ni Lurvina sa plaza. Hindi nito binura ang damit niyang itinapon ni Donato sa lupa. Hindi nito pinatahimik ang mga mata ng buong baryo na humusga sa kanya. Pero sa unang pagkakataon matapos siyang itakwil, may maliit na apoy ng pag-asa ang muling nagsindi sa puso niya. Kinabukasan, ipinakita niya ang liham kay Nurse Orfea. Binasa ito ng nurse ng mabuti, nakakunot ang noo, saka tumingin kay Zafira. Anak, ibig sabihin nito, seryoso sila. Pero natatakot pa rin ako, amin ni Zafira. Paano kung pagdating niya ay magbago ang isip niya kapag nakita niyang ganito na ang nangyari sa akin? Umupo si Orfea sa tapat niya. Zafira, hindi ka produkto na nabawasan ng halaga dahil hinusgahan ka ng tao. Kung mahal ka niyang ng totoo, ang makikita niya ay hindi kahihiyan. Makikita niya ang babaeng lumaban sa kanyang anak kahit mag-isa. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang gumanda ng bahagya ang takbo ng buhay ni Zafira. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil natuto siyang gumalaw kahit may sugat. Tuwing umaga, tumutulong siya sa butika ni Nurse Orfea. Sa hapon, tinatahi niya ang maliliit na damit ng sanggol. Kapag gabi naman, tinuturuan siya ni Lola Eudocia magbasa ng mga dokumentong Ingles para maunawaan niya ang bawat sulat na darating. May mga bagong mukharing naging bahagi ng buhay niya. Si Nemia Calvero, ang batang inang iniwan ng kinakakasama, ay madalas nang tumulong sa bahay ni Lola Eudocia kapalit ng simpleng merienda at koonting payo. Si Pilar Camanawes, isang labanderang may anak na sakitin, ay nagdadala ng pinagtagpi-tagping tela para gawing lampin. At si Joven Marist, isang batang guro sa elementarya, ay tumutulong kay Zafira sa pagtatala ng maliit niyang kinikita mula sa pananahi. Dapat may listahan ka ng puhunan at kita, sabi ni Joven isang hapon habang nasa mesa sila, para hindi ka malugi. Napangiti si Zafira. Hindi pa naman po negosyo ito, maliit lang. Lahat ng malaki nagsimula sa maliit, sabi ni Joven. At saka hindi ito basta tahi, para ito sa mga nanay na walang pambili. Dahil doon, nagkaroon si Zafira ng munting ideya. Kapag may sobrang tela, tinatahi niya iyon bilang damit ng sanggol at ibinibigay sa mga inang walang kakayahang bumili. Hindi niya ipinangangalandakan. Wala siyang tarpulin, wala siyang litrato, wala siyang pangako sa publiko. Pero unti-unti, may mga babaeng lumalapit sa kanya hindi para manghusga, kundi para humingi ng lakas. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sahig at tinatahi ang isang maliit na puting damit, pinatugtog ni Lola Eudocia ang lumang radyo. Mahina ang tugtog, halos kinakain ng static. Biglang kumanta ang matanda ng lumang uyain. Tulog na bunso sa duyan ng buwan. Napahinto si Zafira. Hinawakan niya ang tiyan niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang mahinang paggalaw sa loob. Lola, bulong niya, nanlalaki ang mata. Gumalaw po siya. Napangiti si Lola Eudocia at kahit kulubot na ang mukha, tila bumata ito sa tuwa. Narinig niya siguro ang kanta. Humagulgol si Zafira habang tumatawa. Anak, nandito si Mama, hindi kita iiwan. Habang unti-unting humuhubog ang bago niyang mundo, sa bahay ng mga Dizon ay lalong lumalalim ang katahimikan. Si Donato ay madalas nang umuuwing lasing, ngunit hindi na nagwawala. Umuupo lang ito sa may hagdan, nakatitig sa lumang bakanting sampayan ni Zafira. Si Lurvina naman ay lalong naging masungit, na para bang kailangan niyang dagdagan ang galit para hindi maramdaman ang konsensya. Napapagod ka ba? Minsang tanong ni Donato sa asawa habang naghahapunan sila. Saan? Sa pagpapanggap na wala tayong anak na wala na rito. Tumigil si Lurvina sa pagsubo.
Gusto mong ikaw ang magsisimula na naman? Gusto mong ikaw ang pagtatawanan ng baryo? Pinagtatawanan na rin naman tayo, sagot ni Donato. Hindi lang natin naririnig ng harapan. Napatingin si Vendra sa kanila. Hindi niya gusto ang usapang iyon. Alam niyang kapag lumambot ang ama, maaaring hanapin nito si Zafira. At kapag bumalik si Zafira, babalik din ang aninong lagi niyang sinusubukang talunin. Pa, singit ni Vendra, huwag niyo na pong intindihin si Zafira. Pinili niya ang buhay niya. Dapat hayaan na natin siya. Tumingin si Donato sa panganay. Madali mong nasasabi yan. Napahiya si Vendra, pero hindi siya sumagot. Dumating ang araw na muling nagulo ang baryo ng San Iscarrio. Maagang maaga pa lang, may mga sasakyang hindi karaniwang ang itsura na dumaan sa highway papasok sa kanilang lugar. Itim ang mga van, malinis, may kasamang puting sasakyan na may maliit na watawa sa unahan. Ang mga bata ay nagsitakbuhan sa gilid ng kalsada. Ang mga tindera ay napahinto sa pagtitinda. At aling perpetra na noon ay nagbabalat ng sibuyas, halos maihulog ang kutsilyo. Ano yan? Tanong ni Maritesa. Baka artista, sagot ng isang kapitbahay. Huminto ang konvoy sa plaza, sa mismong lugar kung saan minsang pinahiya si Zafira. Bumaba muna si Bram Kaziel. Seryoso ang mukha, sunuri ang paligid. Sumunod si Doktora Mireya Voscal, nakasuot ng navy blue suit, hawak ang medical folder. Bumaba rin si Ilona Veradis, halatang kabado pero kontrolado ang kilos. At sa huli, bumaba si Aurelian. Hindi siya nakasuot ng korona. Wala siyang marangyang palamuti. Ngunit sa tindig niya, sa paraan ng paggalang ng mga kasama niya, at sa biglang pananahimik ng lahat, walang makapagsabing ordinaryo siyang lalaki. Lumapit si Kapitana Celiana, agad inayos ang buhok at ngumiti ng malapad. Welcome po sa San Iscarrio. Ako po si Kapitana Celiana Maburang. Sana po nasabihan kami para nakapaghanda kami ng programa. Hindi man lang siya pinansin agad ni Aurelian sa paraang gusto niya. Magalang lamang itong tumanggo. I am looking for Zafira Maeli Dizon. Parang kumalat ang kuryente sa plaza. Napatingin ang mga tao sa isa't isa. Si Aling Perpetra ay nanigas. Si Kapitana Celiana ay bahagyang namumutla. Ah, si Zafira. Nautal na sabi nito. May konting sitwasyon po kasi siya rito. Tumalim ang tingin ni Dr. Mireya. We know enough. Nasaan siya? Tanong ni Aurelian ng mas mababa ang boses ngunit mas mabigat. Walang agad sumagot. Hanggang lumabas si Mang Rodelis mula sa hanay ng mga nanonood. Hawak niya ang susi ng tricycle, marumi ang damit sa grasa, pero diretso ang tingin. Ako ang magdadala sa inyo, sabi niya. Nasa bahay siya ni Lola Eudocia. Bago sila umalis, lumabas sina Donato, Lorvina at Vendra mula sa kanilang bahay. Halatang nabalitaan nila ang pagdating ng mga dayuhan. Si Lorvina ay mabilis na nag-ayos ng damit, si Vendra naman ay biglang nagpulbo ng muka, at si Donato naman ay tahimik na nakatingin kay Aurelian na tila sinusukat ang lalaking pinaghinalaang nanira sa anak niya. Sandali, tawag ni Lorvina, pilit pinapalambot ang boses. Kayo ba ang kakilala ng anak namin? Dahan-dahang humarap si Aurelian sa kanya. Anak ninyo? Tanong niya. Napakurap si Lorvina. Si Aurelian ay hindi sumigaw, hindi rin siya nagmura, pero ang katahimikan niya ay mas matalim kaysa galit. I was told she was thrown out. Walang nakasagot. Nagpatuloy si Aurelian. I will speak to Zafira first, not to the people who hurt her. Nakasimangot si Lorvina, ngunit hindi siya makapagsalita. Si Donato ay napayuko. Si Vendra naman ay tila napaso sa hiya. Sa bahay ni Lola Eudocia, abala si Zafira sa pagtutupi ng mga damit nang marinig niya ang ingay ng sasakyan sa labas. Akala niya may pasyente lang si Orfia o may bisita si Joven. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Aurelian na nakatayo sa ilalim ng araw, tila ilang buwang pagod at pananabik ang dala sa mga mata. Hindi siya agad nakalapit.
Hindi rin agad nakapagsalita si Aurelian. Sa pagitan nila ay naroon ang lahat ng gabing naghintay siya, lahat ng mensaheng hindi nakarating, lahat ng luhang iniyak niya habang iniisip na baka nakalimutan na siya. Zafira, mahina niyang sabi. Napahawak siya sa tiyan niya. Aurelian. Doon bumigay ang mukha ng prinsipe. Lumapit siya ng dahan-dahan na parang takot siyang gulatin ito at tumigil sa harap niya. I am sorry. I am so sorry I was not here. Pumatak ang luha ni Zafira. Akala ko iniwan mo ako. Umiling siya. Never. Hindi siya agad iniyak ni Aurelian. Hinintay niya kung papayag si Zafira. Nang si Zafira mismo ang humakbang palapit, sa kanya ito iniyakap ng mahigpit ngunit maingat, isinasaalang-alang ang batang nasa sinapunan. May anak tayo, hikbi ni Zafira. I know, and I will spend my life making sure neither of you feels abandoned again. Sa likod nila, tahimik na nagpahid ng luha si Lola Eudocia. Si Dr. Mireya naman ay ngumiti ng bahagya, habang si Ilona ay tila nahihirapang pigilan ng emosyon kahit sanay ito sa pormalidad. Ilang sandali pa, hiniling ni Aurelian na kausapin si Zafira sa harap ng mga taong kailangang marinig ang katotohanan, hindi dahil gusto niyang gawing palabas ang sakit nito, kundi dahil sa parehong plasa siya pinahiya, at kung doon siya tinanggalan ng dangal, doon din kailangang ibalik ang katotohanan. Ayaw sana ni Zafira, naninginig siya sa takot, ngunit hinawakan ni Lola Eudocia ang kamay niya. Hindi mo kailangang patunayan ng sarili mo, sabi ng matanda. Pero may mga katotohanang dapat marinig ng mga sinungaling. Pagdating nila sa plaza, halos buong baryo na ang naroon. Parang piyesta pero walang musika. Puro mata, puro bulungan, puro kaba. Lumapit sina Donato at Lorvina. Sa unang pagkakataon wala nang sigaw, wala nang yabang. Si Kapitana Celiana ay ngumiti sa harap ng mga dayuhan. Baka pwede po nating ayusin ito ng pribado. No. Putol ni Aurelian. Her humiliation was public. The truth will not be hidden. Tumahimik ang lahat. Tumayo si Attorney Cassian Veloro sa tabi ni Aurelian at nagsalin ng isang interpreter para maintindihan ng buong baryo. Ipinaliwanag nito si Aurelian Castevello ay hindi simpleng volunteer. Siya ang Crown Prince ng Valdesera, bahagi ng pamilyang namumuno sa isang bansang may diplomatic ties sa Pilipinas. Naroon siya sa San Iscario noon bilang pinuno ng isang humanitarian mission, at si Zafira Maeli Dizon ang babaeng minahal niya at balak niyang pakasalan bago pa man malaman ang pagbubuntis nito. Parang may bombang sumabog sa katahimikan. Si Aling Perpetra ay napaupo sa bangko, si Kapitana Celiana ay namutla, si Vendra ay hindi makapaniwala, si Lorvina ay napasinghap, habang si Donato naman ay tila nawalan ng lakas sa tuhod. Lumapit si Aurelian kay Zafira, sa harap ng lahat, lumuhod siya, hindi bilang palabas, hindi bilang prinsipe, kundi bilang lalaking humihingi ng tawad sa babaeng nagdusa habang wala siya. Zafira. Sabi niya, at isinali ng interpreter ang bawat salita. I cannot erase what happened to you. I cannot take back the nights you cried alone. But I can stand here now and tell everyone what I should have been here to say before. You were never shameful. You were never abandoned. You are the woman I love, and the child you carry is mine. Nanginginig si Zafira habang nakatingin sa kanya. Narinig niya ang hikbi ng ilang babae sa paligid. Narinig niya ang bulungan, ngulit sa pagkakataong iyon, hindi na iyon ang pinakamalakas. Mas malakas ang tibok ng puso niya. Mas malakas ang katotohanang matagal niyang pinanghahawakan kahit mag-isa. Tumayo si Lorvina, umiiyak na ngayon. Anak! Napatingin si Zafira sa kanya. Sa salitang iyon, bumalik sa isip niya ang plaza, ang sigaw, ang salitang itinakon sa kanya na parang putik. Anak! Mahinang ulit ni Zafira. Lumapit si Lorvina, ngunit humarang si Bram ng kaunti. Hindi marahas, sapat lang para ipakitang hindi na basta-basta masasaktan si Zafira. Patawarin mo kami, sago ni Lorvina.
Hindi namin alam na prinsipe siya. Doon unang tumigas ang mukha ni Zafira. Kung hindi siya prinsipe, sabi niya, nanginginig ngunit malinaw ang boses. Ibig sabihin ba, tama lang na itapon ninyo ako? Walang nakasagot. Lumuhod si Donato. Hindi niya iyon binalak. Parang bumigay na lang ang mga tuhod niya sa bigat ng hiya. Zafira, sabi niya, halos basag ang boses. Nagkamali ako. Tiningnan siya ni Zafira ng matagal. Mahal niya ang ama niya. Iyon ang pinakamasakit. Dahil kung ibang tao ang nanakit sa kanya, baka mas madali itong kalimutan. Pero ang kamay na nagtapon ng damit niya sa lupa ay kamay ng taong minsang binuhat siya nung bata pa siya. Hindi ko pa kayang tanggapin ang sorry ninyo. Hindi ngayon. Tumanggo si Donato habang umiiyak. Si Vendra ay biglang lumapit, pilit ang luha. Zafira, alam mo namang nag-aalala lang kami sa iyo. Tumigil ka, Vendra. Singit ni Mang Rodelis mula sa likod. Nakita kita sa tindahan ni Aling Perpetra. Namula si Vendra. Sinungaling ka! Hindi siya nagsisinungaling. Dagdag ni Lola Eudosia. May mga mata ang baryo, hindi lang laging nagsasalita. Lalong napahiya si Vendra. Ang dating ngiti niya ay napalitan ng takot. Dahil ngayon, hindi na siya ang nasa pwesto ng tagahusga. Siya na ang tinitingnan. Pagkatapos, humarap si Aurelian kay Zafira. Hindi niya hinawakan agad ang kamay nito. Inilahad lang niya ang palad. Naghihintay kung tatanggapin niya. I came to bring you with me, but only if you want to come. I will take responsibility for our child, whether you marry me or not. Your choice matters. Napatingin si Zafira sa kamay niya. Sa loob ng maraming taon, laging ang ibang tao ang nagpapasya para sa kanya. Ang magulang niya, ang kahihiyan, ang baryo, ang chismis. Ngayon, sa harap ng lalaking may kapangyarihang baguhin ang lahat, binibigyan siya nito ng kalayaang pumili. Bago siya sumagot, tumingin siya kay Lola Eudosia. Ngumiti ang matanda. Ang kasal anak, hindi dapat pagtakas sa sakit. Dapat paglakad papunta sa buhay na pinili mo. Huminga ng malalim si Zafira. Lumapit siya kay Aurelian at hinawakan ang kamay nito. Hindi ako sasama dahil prinsipi ka. Sasama ako dahil noong wala ka rito, pinili kong ipaglaban ang anak natin. At ngayong nandito ka na, gusto kong makita kung kaya rin nating ipaglaban ng isa't isa. Naluha si Aurelian. Sa harap ng lahat, muli siyang lumuhod. Ngunit ngayon ay hawak na niya ang kamay ni Zafira. Then marry me, Zafira. Not today because the world is watching, but when you are ready. Let me build a life with you, not as your rescuer, but as your partner. Pikit si Zafira. Ilang buwan siyang itinulak ng mundo sa lupa. Ilang beses niyang inisip kung may mali sa kanya, kung karapat-dapat ba siyang mahalin, kung may tahanan pa ba siyang babalikan. Ngayon, hindi man nabura ang sugat, may bagong daan na bumukas sa harap niya. Oo, mahinang sabi niya, papakasalan kita. Hindi malakas ang palakpakan noong una. Parang nahihiya ang mga taong kanina lang ay humusga. Pero mula sa hanay ni Nemia, Pilarca, Joven, Orfia, Mang Rodelis at Lola Eudosia, nagsimula ang tunay na palakpak. Hindi para sa prinsipe, kundi para sa babaeng hindi bumitaw sa sarili. Nang paalis na sila mula sa plaza, lumingon si Zafira sa lugar kung saan itinapon noon ang kanyang gamit. Hindi na siya naninginig, hindi na rin siya umiyak. Hawak niya ang kamay ni Aurelian. Nasa kabilang kamay ang lumang bag na minsang simbolo ng pagtatakwil, at sa sinapupunan niya ay ang batang minsang gustong burahin ng lahat. Sa pagkakataong iyon, umalis siya sa San Iscario hindi bilang babaeng pinalayas. Umalis siya bilang babaeng muling tumindig. Hindi naging madali ang pag-alis ni Zafira mula sa San Iscario. Kahit hawak niya ang kamay ni Aurelian, kahit kasama niya sina Dr. Mireya, Bram, Ilona, Attorney Cassian, Mang Rodelis, Nurse Orfia at Lola Eudosia hanggang sa dulo ng daan, may bahagi pa rin ang puso niyang naiwan sa baryong minsang dumurog sa kanya. Hindi dahil gusto niyang bumalik sa sakit, kundi dahil doon siya lumaki, doon siya natutong manahimik,
Doon siya unang tinawag na mabuting anak at doon din siya unang itinapon na parang wala siyang halaga. Habang nasa loob sila ng sasakyan papuntang Maynila, tahimik lang siyang nakatingin sa bintana. Nakikita niya ang palayan, mga tindahan, mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada at ang unti-unting paglaho ng San Iscario sa likod nila. Sa tabi niya, hindi bumitaw si Aurelian sa kamay niya. Hindi ito nagsalita ng marami. Para bang alam nitong may mga sugat na hindi dapat madaliing takpan ng magagandang pangako. Pagod ka ba? Mahina nitong tanong. Iniling si Zafira. Hindi ko alam kung pagod ang tawag dito. What do you feel? Matagal siyang natahimik bago sumagot. Parang nanalo ako at natalo sa parehong araw. Hinaplos ni Aurelian ang likod ng kamay niya. Napatingin si Zafira sa kanya. Sa buong buhay niya, madalas pinipilit siyang pumili ng iisang emosyon. Kapag masaya, bawal malungkot. Kapag nasaktan, bawal umangal. Pero kay Aurelian, tila may puwang ang lahat. Galit, lungkot, takot, at pag-asa. Nanatili muna sila sa Maynila ng ilang araw habang inaayos ni Attorney Cassian ang mga papeles, medical clearance at security arrangement. Hindi agad dinala ni Aurelian si Zafira sa ibang bansa dahil nais nitong tiyakin na ligtas ang pagbubuntis niya. Sa isang pribadong ospital, sinuri siya ni Dr. Mireya kasama ang isang Filipino obstetrician na si Dr. Samira Laksamana, isang mahigpit mulit maalagang doktor. Stress ang pinakamalaking kalaban mo ngayon, sabi ni Dr. Samira habang tinitignan ang resulta ng ultrasound. Kailangan mo ng pahinga, maayos na pagkain at taong hindi ka sisigawan. Bahagyang napangiti si Zafira. Mukhang kailangan ko pong lumayo sa maraming tao. Hindi lang lumayo, sagot ni Dr. Samira. Kailangan mong pumili kung sino lang ang may karapatang lumapit. Nang unang marinig ni Zafira ang tibok ng puso ng bata sa ultrasound, napahawak siya sa bibig niya. Maliit, mabilis at buhay na buhay ang tunog. Si Aurelia naman ay nanigas sa tabi niya. Tila hindi nito alam kung paano hahawakan ang sariling emosyon. "That is our child," tanong nito, halos pabulong. "Oo," sagot ni Zafira, umiiyak na. "Anak natin." Lumuhod si Aurelian sa tabi ng kama at hinalikan ang kamay niya. Hindi niya inisip kung may doktor, nurse o bodyguard na nakakakita. Sa sandaling iyon, hindi siya prinsipe. Isa lang siyang ama na unang narinig ang tibok ng buhay na halos mawala dahil sa takot ng mundo. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ang kanilang paglalakbay patungong Valdecera. Habang nasa eroplano, hindi makatulog si Zafira. Sanay siya sa tricycle, jeep at bus na siksikan. Ngayon, nasa private aircraft siya. Nakaupo sa malambot na upuan, may kumot, pagkain at nurse na nakabantay kung mahihilo siya. Parang hindi totoo ang lahat. Ngunit sa ilalim ng ginhawa, may kaba pa rin. "Paano kung hindi nila ako tanggapin?" tanong ni Zafira sa kanyang Aurelian habang nasa himpapawid. "My mother will have questions," amin ni Aurelian. "The council will have objections. The press will be cruel, but none of them will decide your worth." Madali sabihin yun kapag ipinanganak kang prinsipe, mahina niyang sagot. Hindi nasaktan si Aurelian. Instead, tumanggiga ito. "You are right. That is why I will listen when you tell me what I do not understand." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Zafira na ang pagmamahal ay hindi pala puro matatamis na salita. Minsan, pagmamahal ang pag-amin na may mga bagay kang hindi alam at handa kang matuto para hindi masaktan ang taong mahal mo. Pagdating nila sa Valdecera, sinalubong sila ng malamig na hangin at isang mundong tila malayo sa alikabok ng San Iscario. Ang palasyo ay hindi mukhang kastilyong nasa kwentong pambata. Isa itong malawak at makasaysayang gusali na may modernong security gates, tahimik na hardin, opisina ng mga opisyal at mga taong laging may bit-bit na folder. May mga sundalong nakapurmal, may staff na marunong ngumiti pero hindi masyadong nagtatanong.
at may mga hallway na sobrang linis na halos marinig ni Zafira ang sariling paghinga. Sinalubong sila ni Queen Serafine Castavio, ina ni Aurelian. Matangkad ito, maputi, may pilak ng hibla sa buhok, at may matang hindi madaling lokohin. Hindi ito ngumiti agad kay Zafira, pero hindi rin ito nagpakita ng pangmamaliit. Miss Dizan, sabi nito sa Ingles, formal ngunit hindi malamig. Welcome to Valdesera. Bahagyang yumuko si Zafira. Thank you, Your Majesty. Tumingin ang reyna sa tiyan niya, saka muli sa mukha niya. You must be tired. We will speak when you have rested. Iyon lang. Walang yakap, walang pagtanggap na parang sa pelikula. Pero wala ring pagtataboy. Para kay Zafira, sapat na iyon sa unang araw. Hindi ganoon ang lahat. Sa unang linggo niya sa palasyo, natutunan niyang may mga taong marunong manakit kahit hindi nagtataas ng boses. Ang ilan sa mga staff ay magalang, ngunit halatang nagbubulungan kapag nakatalikod siya. May mga aristokratang bumibisita at kunwari ay nangangamusta, ngunit ang totoong gustong makita ay kung gaano siya kasimple, gaano siya kamangmang, at gaano siya kadaling durugin. Isa sa kanila si Lady Morvesa Terein, isang biyudang aristokrata na matagal nang malapit sa konseho. Kasama nito ang anak na si Celestian Terein, isang edukadang dalaga na matagal nang iniuugnay kay Aurelian sa press. Miss Dizan, sabi ni Lady Morvesa, isang tanghali sa garden tea. I heard you came from a small rural village. Opo. Yes, my lady. How charming, sabi nito, ngulit walang init ang ngiti. It must be overwhelming to sit at royal tables when one is used to village benches. Tumahimik ang paligid. Si Ilona na nasa di kalajuan, bahagyang napahigpit ang hawak sa folder. Si Celestian ay yumuko sa tasa ng tsaa, tila nagtatago ng ngiti. Hindi agad nakasagot si Zafira. May parte ng kanyang dating sarili ang gustong yumuko at humingi ng paumanhin kahit wala naman siyang kasalanan. Pero naalala niya ang plaza, naalala niya ang mga matang naghihintay na gumuho siya, at ayaw niya niyang ibigay ulit iyon sa kahit sino. Yes, sabi niya sa mahinahong Ingles, it is overwhelming, but a bench in a village can teach humility better than a golden chair can teach kindness. Natigilan si Lady Morvesa. Hindi siya sanay na sinasagot ng babaeng inaakala niyang mahina. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Queen Serafine, halos hindi halata, habang umiinom ng tsaa. Ngunit hindi roon natapos ang laban. Ilang araw kapagkatapos, lumabas sa isang online news site ang artikulong may pamagat na Village Scandal Bride. Is Valdesera's future heir born from a royal mistake? Nakita iyon ni Ilona bago pa man makita ni Zafira. Pero huli na. Sa social media, kumalat ang larawan ni Zafira noong nasa plaza siya ng San Iscario. Malabo, kuha ng isang tao sa cellphone. Bitbit niya ang lumang bag habang umiiyak. May mga komentong sinasabing oportunista siya. May nagsasabing ginamit niya ang pagbubuntis para makapasok sa palasyo. May iba pang mas malulupit ang salita. Nang mabasa iyon ni Zafira, parang bumalik sa kanya ang boses ni Lorvira. Parang narinig niya ulit ang salitang itinapon sa kanya sa plaza. Naupo siya sa gilid ng kama, hawak ang tiyan, nanginginig ang paghinga. Zafira, tawag ni Aurelian nang pumasok ito at makita siyang namumupla. Akala ko tapos na, sabi niya. Akala ko kapag umalis ako sa baryo, hindi na nila kayang saktan. Lumuhod si Aurelian sa harap niya. I will have the office issue a statement. Hindi, napatik si Zafira. No? Kung ikaw ang magsasalita para sa akin, iisipin nilang wala akong sariling boses. Sabi ni Zafira, may luha sa mata, ngunit buo ang tono. Buong buhay ko, ibang tao ang nagsasalita tungkol sa akin. Ngayon, ako naman.
Doon nagsimula ang paghahanda sa unang public interview ni Zafira. Tinulungan siya ni Ilona magsanay, hindi para baguhin ang pagkatao niya, kundi para hindi siya lamunin ng takot sa harap ng kamera. Si Dr. Mireya ang nagbantay sa kalusugan niya. Si Queen Seraphine, sa gulat ni Zafira, ay nagpadala ng lumang brooch. "It belonged to my grandmother," sabi ng reyna nang puntahan siya ni Zafira upang magpasalamat. She wore it when she had to speak before men who thought women should remain decorative. Hindi alam ni Zafira kung paano tutugon. Tinignan siya ng reyna ng direkto. "Do not try to look royal tomorrow. Try to look truthful." Kinabukasan, humarap si Zafira sa interview room. Nandoon ang ilang piling mamamahayag. Nandoon si Aurelian sa gilid, ngulit hindi sa gitna. Nandoon si Queen Seraphine, tahimik na nakamasid. Nandoon si Lady Morvesa, nakaupo sa likod, naghihintay marahil na magkamali siya. Nang tanungin si Zafira kung totoo bang itinakwil siya ng pamilya dahil sa pagbubuntis, hindi siya nagsinungaling. "Yes," sagot niya. "I was rejected. I was humiliated, but I am not here to ask the world to pity me. I am here because many women are treated as shame when they need care. I was lucky that someone came back for me, but no woman should need a prince before people remember she is human." Tumahimik ang silid. Nagpatuloy siya, mas matatag na. "My child is not a scandal. My child is a life, and my dignity did not begin when I entered this palace. I had dignity even when I was crying in a village plaza. People just refused to see it." Pagkatapos ng interview, hindi agad siya nakapagsalita. Nang makabalik siya sa pribadong silid, doon siya napaupo at napaiyak. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil sa wakas nasabi niya ang katotohanang matagal niyang kinimkim. Lumapit si Queen Seraphine at inilapag ang kamay sa balikat niya. "You did not sound like a woman asking to be accepted. You sounded like a woman reminding us we are late in giving respect." Mula noon, unti-unting nagbago ang tingin ng ilan sa kanya. Hindi lahat, may mga nananatiling mapanghusga. May mga aristokratang naniniwala pa ring hindi siya bagay sa maharlikang pamilya. Ngunit may mga ordinaryong tao sa Valdesera ang nagsimulang magpadala ng liham. Mga babaeng iniwan habang buntis, mga inang pinalayas, mga anak na hinusgahan ng sariling pamilya. Isang umaga, habang binabasa ni Zafira ang mga liham, naisip niya ang San Iscario. Naisip niya si Nemia, si Pilarca, si Nurse Orpea, at lahat ng babaeng tahimik na nagdadala ng sugat. Doon ipinanganak ang idea ng isang programa. "Aurelian," sabi niya, isang gabi habang nasa study room sila, "ayokong manatiling kwento lang ang nangyari sa akin. Gusto kong may gawin." "What do you want to build?" "Maternal care program," sagot niya. "Hindi lang dito, pati sa Pilipinas, para sa mga buntis na walang pera, walang pamilya o walang lakas lumapit sa ospital." Dinala nila ang panukala sa konseho. Naroon si Minister Halbrecht Nove, isang matandang opisyal na may makapal na salamin at mukha ng taong sanay tumanggi. "With respect," sabi nito, "Miss Bizon has no formal policy experience." Tumingin si Zafira sa kanya. "Totoo po yun. Wala akong experience sa policy, pero may experience ako sa matakot magpa-check up baka may makakita. May experience ako sa maubusan ng pamasahe papunta sa klinik. May experience ako sa mapahiya habang buntis. Kung ang programa ay para sa mga babaeng ganoon, baka may silbi ang experience ko." Hindi agad sumagot si Minister Halbrecht. Sa dulo, hindi man niya inamin na humanga siya, pumayag siyang pag-aralan ng proposal. Sa tulong ni Joven mula sa Pilipinas, gumawa sila ng listahan ng kailangan sa mga barangay. Prenatal vitamins, transport support, counseling, legal referral, livelihood training, at safe temporary shelter. Si Nurse Orpea ang nagsilbing contact sa San Iscario. Si Lola Eudocia, kahit nasa baryo pa rin, ay nagpadala ng sulat na may payo. Huwag kalimutan ang edukasyon. Ang babaeng marunong umintindi ng karapatan niya ay hindi madaling takutin.
Habang lumalaki ang programa, lumalaki rin ang tiyan ni Zafira. Minsan ay nahihirapan siyang lumakad sa mahabang hallway ng palasyo. Minsan ay nagigising siya sa gabi dahil sa kaba. Ngunit laging naroon si Aurelian, hindi para ayusin lahat, kundi para samahan siya habang natututo siyang maging matatag. Dumating ang araw ng kasal nila na hindi kasing enggrande ng inaasahan ng press. Oo, ginanap ito sa makasaysayang chapel ng palasyo. Oo, nandoon ang reyna, mga opisyal at piling bisita. Pero ang pinakamatinding sandali ay hindi ang tugtog, hindi ang damit at hindi ang kamera. Ang pinakamahalaga kay Zafira ay nang makita niyang dumating sina Lola Eudocia, Nurse Orpea, Mang Rodelis, Nemia, Pilarca at Joven mula sa Pilipinas. Iniyakap siya ni Lola Eudocia bago magsimula ang seremonya. "Tignan mo ang sarili mo," sabi ng matanda, naiiyak. "Hindi ka na nakayuko." "Kinakabahan pa rin ako, Lola." Ang tapang anak, hindi ibig sabihin walang kaba. Ibig sabihin, lumalakad ka kahit nanginginig. Dumating din sina Donato at Lurvina. Tahimik sila sa likod, hindi katulad ng noon na laging gusto nilang marinig ang boses nila. Si Donato ay halatang pumayat, si Lurvina ay maayos ang suot, ngulit hindi itago ang hiya. Nang makita ni Zafira ang mga ito, kumirot ang puso niya, pero hindi siya lumapit agad. Bago siya lumakad papunta sa altar, lumapit si Donato. "Zafira," sabi nito, halos hindi makatingin ng diretsyo. Alam kong hindi ito ang tamang oras para humingi ng marami. Pero gusto kong sabihin, pinagsisisihan ko ang ginawa ko. Tumingin siya sa ama. Sa loob niya, may batang gustong tumakbo at yumakap. May babaeng sugatan na gustong umiwas. Pinili niyang maging totoo. "Papa," sabi niya, "naririnig ko kayo. Pero ang pagpapatawad, hindi parang pirma sa guestbook na gagawin dahil kasal ko ngayon. Kailangan ko pa ng panahon." Tumanggo si Donato. Tumulo ang luha. "Tatanggapin ko." Sa seremonya, nang hawakan ni Aurelia ng kamay niya, hindi niya naramdaman na inililibtas siya nito. Naramdaman niyang magkatabi silang haharap sa buhay. Iyon ang pinakamahalaga. "I vow," sabi ni Aurelian, "to never treat your pain as something I own and your strength as something I gave you. You were already strong when I found you." Napaiyak si Zafira habang sinasabi ang kanyang pangako. "I vow to love you, not because you are a prince, but because you learned to stand beside me when the world wanted me silent." Pagkatapos ng kasal, hindi natapos ang lahat sa palakpakan. Nagpatuloy ang buhay, nagpatuloy ang hamon. Ngulit ngayon, may pundasyon na. Ilang linggo matapos ang kasal, sa isang malamig mamadaling araw, isinugod si Zafira sa Royal Medical Wing. Nandoon si Dr. Mireya, Dr. Samira na lumipad pa mula Pilipinas bilang bahagi ng medical team at si Aurelian na halos hindi bumibitaw sa kanya. Masakit, mahaba, nakakatakot. May sandaling inakala ni Zafira na hindi niya kakayanin. "Hindi ko na kaya," hikbi niya. Lumapit si Aurelian, nanginginig din, ngunit pinipilit maging kalmado. "Look at me. You are not alone. You are not in that plaza anymore. You are here. I am here." Ilang oras ang lumipas bago napuno ng unang iyak mang sanggol sa silid. "It's a boy," sabi ni Dr. Mireya, nakangiti. Nang ilagay ang sanggol sa dibdib ni Zafira, parang nabura sa isang iglap ang ingay ng mundo. Maliit ang bata, mapula, umiiyak, mulit buhay na buhay. Hinawakan ni Aurelian ang munting kamay nito at napahikbi. "Amerion Lior." Iyan ang pangalan niya. Tumingin si Aurelian sa kanya. "It is perfect." Dumating si Queen Seraphine at tahimik na tumingin sa apo. Sa unang pagkakataon, hindi reyna ang mukha niya. Isa siyang lola. Dahan-dahan niyang hinawak ang pisngi ng sanggol.
He carries both histories, sabi nito, the palace and the village. Dapat po niyang malaman pareho. Sagot ni Zafira, hindi ko itatago sa kanya kung saan ako nanggaling. Lumipas ang ilang buwan, lumakas si Zafira, lumusog si Amerion. Si Aurelian ay naging amang marunong magpalit ng lampin kahit pinagtitinginan ng mga royal aides. Si Queen Seraphine ay mas madalas nang bumisita sa nursery. Kunwari may official concern pero ang totoo ay gusto lang makita ang apo. At nang handa na ang katawan at puso ni Zafira, binalikan niya ang pangakong ginawa niya sa sarili. Hindi sapat na siya lang ang nakaahon, kailangan may maiiwan siyang tulay para sa iba. Kaya isang umaga, sa harap ng council at press, inanunsyo ni Zafira ang paglulunsad ng unang maternal care partnership sa Pilipinas. The first center, sabi ni Zafira, will open in San Iscario. Nagulat ang marami, maging si Aurelian ay tumingin sa kanya ng may pag-aalala. Are you sure? Tanong nito pagkatapos. Tumingin si Zafira sa labas ng bintana kung saan maliwanag ang hardin ng palasyo. Sa isip niya, nakita niya ang plaza, ang dating lugar ng kahihiyan, ang lugar na minsang kumitil sa pagkatao niya. Ngayon, doon niya gustong magsimula ng paghilom. Oo, sagot niya. Doon ako pinahiya. Doon din ako unang magtatayo ng lugar para sa mga babaeng ayaw na nating mapahiya pa. Makalipas ang halos 4 na taon, muling narating ni Zafira Maeli Dizon Castavio ang daan papasok sa San Iscario. Hindi na siya ang babaeng may lumang bag na naninginig sa likod ng tricycle ni Mang Rodeles. Hindi na siya ang anak na pinalayas habang pinagtitinginan ng mga kapitbahay. Hindi na siya ang buntis na pilit pinapabura ang sariling anak lamang para hindi mapahiya ang pamilya. Ngayon, sakay siya ng isang puting van kasama si Aurelian, ang anak nilang Amerion Lior at ilang doktor, social workers at volunteers mula Valdesera at Pilipinas. Sa likod nila ay may kasunod na sasakyan puno ng medical equipment, kahon ng prenatal vitamins, baby supplies, folding beds at mga gamit para sa counseling room. Tahimik si Zafira habang papalapit sila sa baryo. Nakatingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga palayang minsan niyang dinaanan habang bitbit ang lahat. May mga bahay na nagbago na ang pintura, may tindahang nadagdagan ng bubong, may ilang puno na pinutol na rin. Pero ang hangin ng lugar, ang alikabok sa daan at ang kabog sa dibdib niya ay pamilyar pa rin. "Mommy?" Tawag ni Amerion mula sa tabi niya. Hawak ang maliit na laruang kahoy na regalo ni Lola Eudocia. "Ito po ba ang baryo ninyo?" Napangiti si Zafira, pero may lungkot sa mata. "Oo anak, dito lumaki si Mami." "Dito rin po kayo umiyak?" Natigilan si Aurelian sa tanong ng bata. Si Zafira naman ay dahan-dahang huminga. Hindi nila itinago kay Amerion ang katotohanan, pero ipinaliwanag nila ito sa paraang kaya ng bata. Alam ni Amerion na minsan ay nasaktan ang kanyang ina ng mga taong dapat sana'y nagmahal dito. Alam niyang ipinaglaban siya nito kahit hindi pa siya ipinapanganak. "Oo," sagot ni Zafira. Hinaplos ang buhok ng anak. "Dito rin. Pero hindi lang iyon ang nangyari rito. Dito rin natuto si Mami lumaban." Hinawakan ni Aurelian ang kamay niya. "Are you ready?" Tumingin si Zafira sa kanya. Sa mukha ni Aurelian, naroon pa rin ang parehong pangakong hindi siya iiwan, pero wala na ang takot na baka siya ang kailangang magligtas sa lahat ng sugat ni Zafira. Natutunan nilang pareho na may mga sugat na hindi inahayos ng ibang tao. Sinasamahan lamang habang naghihilom. "Handa na ako," sabi niya. Pagpasok ng convoy sa plaza, nagtipon-tipon agad ang mga tao. Hindi na tulad noon na puno ng panlalait ang mga mata. Ngayon may kaba, hiya, paghanga at pag-uusisa. May ilan pa ring bumubulong ngunit mas mahina na.
Marahil dahil alam nilang ang babaeng minsan nilang hinusgahan ay bumalik hindi para magmayabang, kundi para magbukas ng pinto para sa mga taong katulad niya noon. Sa gitna ng plaza ay nakatayo ang bagong gusaling ipinatayo sa lupang binili ng foundation. Hindi ito marangya, ngunit maliwanag, malinis at maaliwalas. May malaking karatula sa harap. Hiraya Mother's Haven. Maternal Care, Counseling, Livelihood, and Legal Support Center. Nang makita ni Zafira ang pangalan, napahinto siya. Parang may kamay na marahang pumisir sa puso niya. Sa lugar kung saan minsang itinapon ang kanyang mga damit, ngayon ay may tahanang itinayo para sa mga babaeng itinatapon din ng mundo. Unang lumapit sa kanya si Nurse Orfia Silang na ngayon ay head coordinator ng center. Mas maayos na ang suot nito, may ID lace at may hawak na clipboard. Pero ang yakap nito kay Zafira ay gaya pa rin ng dati, mainit, matatag, walang halong pagpapanggap. "Anak," sabi ni Orfia, nangingilid ang luha. "Nagawa natin." "Nagawa ninyo," sagot ni Zafira. "Hindi ito mabubuo kung wala kayo." Sumunod na lumapit si Joven Marist, ngayon ay Program Director for Education and Livelihood Training. May mga hawak itong folder ng seminar modules para sa mga batang ina. Naroon din si Nemia Calvero, ngayon ay Assistant Counselor kasama ang anak niyang malusog at nag-aaral na. At si Pilarca Manawis namamahala sa maliit na sewing livelihood area kung saan gumagawa sila ng baby clothes, washable diapers at kumot para sa mga nanay na walang pambili. At syempre, naroon si Mang Rodelis, nakasuot ng bagong polo na may nakaburdang pangalan ng center sa dibdib. Hindi man siya doktor o social worker, siya ang opisyal na transport coordinator. Siya ang susundo sa mga buntis mula sa liblib na sitio kapag walang pamasahe, walang tricycle o walang kakampi. "Prinsesa," biro ni Mang Rodelis, "handa na ang mga sasakyan. Pero wag mo akong pagbabawalang mang-tricycle pa rin. Doon ako magaling." Natawa si Zafira at yinakap siya. "Mang Rodelis, kung wala po kayo noon, baka hindi ako nakarating sa bahay ni Lola Eudocia." Umiling ang matanda. "Hindi ako ang nagligtas sa'yo. Sumakay ka lang. Ikaw ang hindi sumuko." Sa maliit na entablado sa harap ng center, nagsimula ang opening ceremony. Naroon ang bagong nahalal na barangay captain na si Kapitan Alexandro Uy, ang isang dating school principal na tumalo kay Kapitanya Celiana sa eleksyon natapos lumabas ang mga dating pagmamanipula nito sa ayuda at barangay funds. Hindi na opisyal si Celiana, ngunit naroon siya sa likod ng mga tao, nakasuot ng simpleng blouse, halatang hindi mapakali. Naroon din si Aling Perpetra. Mas tahimik na siya ngayon, hindi na kasing tapang ng dati. Kapag may tumitingin sa kanya, yumuyuko siya. Dahil nang bumalik sa baryo ang kwento ni Zafira, bumalik din ang alaala ng mga salitang ipinakalat niya. Unti-unti siyang iniwasan ng mga tao na dati ay nakikisali sa tsismis niya. Doon niya natutunan ang dila kapag ginamit sa pananakit, maaring bumalik na parang kutsilyo sa sariling dibdib. Habang nagsasalita si Kapitan Alexandro tungkol sa halaga ng maternal care, nakita ni Zafira sa malayo sina Donato at Lurvina. Magkatabi silang nakatayo malapit sa gilid ng plaza. Mas tumanda na ang ama niya. Mas malalim na ang guhit sa noo. Si Lurvina naman ay nakayakap sa sariling bag, parang hindi alam kung lalapit o aalis. Hindi sila unang lumapit si Zafira. Hindi dahil galit pa rin siya dating paraan, kundi dahil natutunan niya na hindi kailangang unahin ng mga taong nanakit sa kanya sa araw na inilaan para sa mga taong tumulong bumuo ng bago. Nang siya nahang magsalita, tumahimik ang buong plaza. Tumayo si Zafira sa harap ng mikropono, suot ang simpleng cream dress, walang korona, walang labis na alahas. Katabi niya si Aurelian, hawak si Amarion. Sa likod niya ay ang mga babaeng minsan ding itinuring na kahihina ng kani-kanilang pamilya. Maraming taon na ang nakalipas.
Sinimulan niya, malinaw ang boses. Umalis ako sa baryong ito na walang kasiguraduhan kung saan ako pupunta. May dala akong takot, sugat at anak sa sinapupunan ko. Noon, inakala ng marami na tapos na ang buhay ko. Huminto siya sandali. Hindi siya umiwas ng tingin. Pero hindi tala nagtatapos ang buhay ng babae dahil hinusgahan siya. Hindi nawawala ang dangal niya dahil may taong hindi marunong kumilala nito. Kaya itinayo namin ang Hiraya Mother's Haven para sa bawat ina, bawat dalaga, bawat babaeng natatakot magpatingin, natatakot magsabi ng totoo, o natatakot umuwi dahil baka itakwil. May ilang babaeng nagsimulang umiyak. Hindi ito bahay ng awa, dagdag niya. Bahay ito ng pagbangon. Dito, hindi tatanungin kung bakit ka nagkamali bago ka bigyan ng tulong. Dito, uunahin muna ang buhay, kalusugan at dignidad. Malakas ang palakpakan pagkatapos, ngulit sa gitna ng ingay, nakita ni Zafira si Lorvina na umiiyak ng tahimik. Matapos ang programa, isa-isang lumapit ang mga tao. May buntis na 17 taong gulang na dinala ng tiyahin. May ina na may 3 anak at iniwan ng asawa. May dalagang nanginginig dahil ayaw pa niyang malaman ng pamilya niya ang kondisyon niya. Sa bawat isa, hindi nakitang lumayo si Zafira. Hindi siya nagtanong ng nakakasakit. Hindi siya nagpakita ng pagkadiri. Hinawakan niya ang kamay nila. Pinasok sila sa loob at ipinakilala kay Orfea. Sa kabilang bahagi ng plaza, sinubukan ni Vendra na lumapit. Iba na rin ang itsura niya. Maayos pa rin pero may bakas ng pagod at pagkatalo. Nabigo ang maliit niyang online selling business matapos mabunyag na ginamit niya ang pangalan ni Zafira para manghingi ng donasyon di umano para sa Pregnant Women's Assistance, mulit napunta sa sarili niyang gastusin ang malaking bahagi ng pera. Hindi siya ipinakulong ni Zafira, ngunit sa tulong ni Attorney Cassian at ng lokal na abogado, napilitan siyang ibalik ang perang nakuha at humarap sa public apology. "Zafira," sabi ni Vendra, mababa ang boses. Tumingin si Zafira sa kanya. Wala nang dating takot, wala na ring dating pagnanais na patunayan ng sarili. "Naibalik mo na ba ang kulang?" tanong niya. Tumanggo si Vendra. "Oo, huling bayad ko na ngayong buwan." "Mabuti." Napaluha si Vendra. "Galit ka pa rin ba sa akin?" Hindi agad sumagot si Zafira. Tumingin siya sa kapatid na minsang inakala niyang mas mahal ng mundo kaysa sa kanya. Ngayon, nakita niya lang ang babaeng natakot matabunan kaya pinili nitong manakit. "Hindi ko nadala araw-araw ang galit, pero hindi ibig sabihin noon ay makakabalik tayo sa dati. Kung gusto mong magbago, gawin mo kahit walang nakaakita." Yumuko si Vendra. Tanggap ang bigat mang sagot. "Susubukan ko." "Hindi susubok lang, gawin mo." Umalis si Vendra na tahimik gumit sa ulang pagkakataon, walang palusot. Hapon na nang lumapit si Donato. Hawak niya ang isang maliit na supot ng pandesal, tulad ng lagi niyang inuuwi noong bata pa si Zafira. Naninginig ang kamay niya habang inaabot iyon kay Amareyon. "Para sa apo ko," sabi niya, halos pabulhong. Tumingin si Amareyon kay Zafira, naghihintay ng pahintulot. Tumanggo si Zafira. Tinanggap ng bata ang pandesal. "Thank you po," sabi ng Amareyon. Napahikbi si Donato. Sa simpleng salamat ng bata, tila gumuho ang natitirang pader sa dibdib niya. "Zafira," sabi niya, "ilang taon kong inisip kung paano ko babawiin ang araw na itinapon ko ang gamit mo. Wala pala, hindi pala nababawi iyon, dadalhin ko na lang habang buhay." "Papa," sabi ni Zafira, "hindi ko kailangan na pahirapan ninyo ang sarili ninyo araw-araw, pero kailangan kong makita na naiintindihan ninyo ang ginawa ninyo." Tumanggo si Donato. "Naiintindihan ko na. Hindi kita prinotektahan. Prinotektahan ko ang pangalan ko at yun ang ikinahihiya ko." Sa likod niya, lumapit si Lorvina. Mamumula ang mata, naninginig ang labi. Dati, kapag umiiyak siya, laging may kasamang paninisi. Ngayon, walang sigaw, walang eksena. Isa lang siyang ina na sa wakas ay nakikita ang anak na sinaktan niya. "Anak," sabi ni Lorvina, "hindi ko alam kung may karapatan pa akong tawagin kanyan." Tahimik si Zafira. Yumuko si Lorvina sa lupa, sa parehong plaza kung saan minsan niyang ipinahiya ang anak. Nagulat ang mga tao ngunit walang nanghahas magsalita.
Pinatay ko ang puso mo sa harap ng mga tao, lalang para mailigtas ang mukha ko. Tinawag kong marumi, pero ako ang naging marumi ang isip. Gusto kong ipapalaglag ang apo ko dahil takot ako sa sasabihin ng iba. Hindi ako humihingi ng mabilis na kapatawaran. Gusto ko lang sabihin na alam kong ako ang nagkamali. Napapikit si Zafira. Sa loob niya, may lumang sakit na muling gumalaw. Narinig niya ulit ang sigaw. Naramdaman niya ulit ang bigat ng bag. Ngulit nang imulat niya ang mata niya, nakita niya si Amareo na nakatingin kay Lorvina ng may pagtataka at awa. "Mami," Bulong ng bata, bakit po umiiyak si Lola? Doon tuluyang nabasag ang puso ni Lorvina. Dahil nasaktan ni Lola ang mami mo, sagot ni Zafira. Hindi malupit ang boses. At ngayon, naiintindihan na niya. Lumuhod din si Donato sa tabi ng asawa niya. Hindi na ito dahil prinsipe ang asawa ni Zafira. Hindi na ito dahil mayaman ang anak nila. Wala ng kamera ng dayuhang media. Wala ng royal announcement. May ilang taga-baryo ng alikabok sa lupa at isang pamilyang matagal ng sira. Lumapit si Zafira at dahan-dahang pinatayo ang kanyang ina. "Pinapatawad ko kayo," sabi niya. Nahagulhol si Lorvina. Pero itinaas ni Zafira ang kamay, hindi para itulak siya, kundi para itakda ang hangganan. Pero ang kapatawaran ko ay hindi pagbabalik sa dati. Hindi na ako ang anak na pwedeng sigawan, utusan o yurakan. Kung gusto ninyong maging bahagi ng buhay namin ni Amareon, kailangan ninyong matutong magmahal ng walang panunumbat, walang pananakot at walang panghusga. Oo, mabilis na sabi ni Donato, kahit ano. Tumingin si Zafira kay Lorvina. Tumanggo ang ina niya, umiiyak. "Matututo ako, kahit mahuli na. Matututo ako." Hindi sila nagyakapan agad na parang nabura ang lahat. Hinawakan lang ni Zafira ang kamay ng ina niya ng sandali. Para sa kanya, sapat na iyo sa araw na iyon. Hindi pilit, hindi palabas, totoo. Sa mga sumunod na buwan, naging bahagi ng pagbabago ang mga taong minsang dahilan ng sugat. Si Donato ay nagboluntaryong mag-ayos ng mga sirang upuan at magbuhat ng supply sa Hiraya Mother's Haven. Tahimik siya, hindi naghahanap ng papuri. Kapag may ama o magulang na galit sa buntis na anak, siya mismo ang kumausap. "Huwag mong hintaying lumuhod ka rin sa huli." Minsan niyang sinabi sa isang ama na nagwawala. Ang anak, hindi basura na itinatapon kapag hindi nasunod ang gusto mo. Si Lorvina naman ay nagsimulang magluto ng lugaw, sopas at simpleng ulam para sa mga babaeng pansamantalang nananatili sa center. Sa umpisa, maraming ilag sa kanya. Alam ng lahat ang ginawa niya kay Zafira. Pero hindi siya nagreklamo, hindi siya nagpaliwanag. Araw-araw siyang dumating, nagbalat ng bawang, naghugas ng kaldero at tahimik na nag-abot ng pagkain. Isang gabi, habang pinapakain niya ang isang batang umiiyak dahil ayaw siyang tanggapin ng pamilya niya, napaupo si Lorvina sa tabi nito. "Iha," sabi niya, "may mga magulang na natututo ng huli, pero hindi ibig sabihin nun na mali kang mabuhay." Narinig iyon ni Zafira mula sa pintuan. Hindi siya nagsalita, pero ng gabing iyon, umuwi siyang mas magaang ang dibdib. Lumipas ang mga taon, lumawak ang Hiraya Mother's Haven. Mula sa San Iscarrio, nagkaroon ng sangay sa 3 karatig na bayan, pagkatapos ay sa iba pang probinsya. Si Nurse Orpea ay naging kilalang community health leader. Si Joven ay nagpatayo ng scholarship program para sa mga batang ina na gustong bumalik sa pag-aaral. Si Nemia ay naging licensed social worker matapos tulungan ni Zafira na makapag-aral muli. Si Pilarca ay nakapagbukas ng maliit na sewing cooperative na nagbibigay ng trabaho sa mga nanay. Si Kapitana Celiana, matapos matalo sa eleksyon at maimbestigahan sa dating pondo, ay tuluyang nawala sa politika. Si Aling Perpetra naman, kahit hindi naging santo, ay natutong manahimik bago magsalita. Minsan siya pa ang nagtataboy sa mga bagong tsismosa sa tindahan. Kung wala kang magandang sasabihin, bumili ka na lang ng suka at umuwi. Sabi niya minsan, dahilan para magtawanan ang mga tao. Si Vendra ay nagtrabaho bilang clerk sa cooperative ni Pilarca. Hindi madali ang simula, maraming hindi nagtiwala. Pero unti-unti, natutunan niyang ang respeto ay hindi inaagaw sa pamamagitan niyang paninira sa iba. Pinaghihirapan ito araw-araw.
Samantala, sina Zafira at Aurelion ay patuloy na hinati ang buhay sa Valdecera at Pilipinas. Hindi perpekto ang kanilang pagsasama. May mga araw na napapagod sila sa responsibilidad, sa politika, sa pagiging magulang at sa bigat ng advokasya. Pero hindi nila binitiwan ang pangakong maging magkatabi, hindi magkasapawan. Si Amarayon ay limaking marunong magsalita ng wika ng ama at ina. Marunong siyang yumuko sa mga opisyal ng palasyo, pero marunong din siyang makipaglaro sa mga bata sa San Iscarrio ng nakapaa sa damuhan. Lumaki siyang alam ang kwento ng kanyang ina, hindi ng kwento ng kahihiyan, kundi ng kwento ng tapang. Sa 7th anibersaryo ng Hiraya Mother's Haven, muling napuno ang plaza ng San Iscarrio. Ngunit ngayon, hindi na ito plaza ng panghuhusga. Puno ito ng mga nanay na may dalang sanggol, mga batang naglalaro, mga ama na natutong sumama sa prenatal class, at mga lolang nagluluto ng lugaw para sa mga volunteers. Tumayo si Zafira sa parehong lugar kung saan siya minsang pinahiya. Sa tabi niya ay Aurelion, hawak ang kamay niya. Sa unahan, nakaupo sina Donato at Lorvina. Mas matanda na, mas tahimik, ngunit may kapayapaang datay wala sa mukha nila. Si Lola Eudocia, mahina na ang katawan, ngunit matalas pa rin ang mata, ay nakaupo sa espesyal na silya hawak ang kamay ni Amarayon. Lumapit si Zafira sa microphone. Dito ako minsang nawalan ng tahanan. Sabi niya, habang nakatingin sa buong plaza. Pero dito rin ako natutunang gumawa ng tahanan para sa iba. Tumahimik ang lahat. Ang sugat, hindi laging nawawala. Minsan, nagiging paalala ito kung bakit kailangan nating maging mas mabuti. Kung may isang babaeng makapasok sa pintuan ng Hiraya at maramdaman niyang hindi siya nag-iisa, sapat na iyon para masabi kong hindi na sayang ang lahat ng iniyak ko. Pagkatapos ng programa, naglakad si Zafira patungo sa gilid ng plaza. Doon niya nakita ang isang batang buntis na nakatayo sa malayo, halatang takot lumapit. Marumi ang tsinelas nito, may hawak na maliit na bag at puno ng kaba ang mata. Sandaling, nakita ni Zafira ang sarili sa batang iyon. Lumapit siya at ngumiti. "Halika," sabi ni Zafira. "Hindi ka namin huhusgahan dito." Napaiyak ang bata at dahan-dahang sumama sa kanya papasok sa center. Mula sa pintuan, lumingon si Zafira sa plaza. Naroon ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang mga taong tumulong sa kanya at maging ang mga taong natutong magsisi. Hindi perpekto ang buhay, hindi nabura ang nakaraan, pero buo na ang direksyon nito. At sa lugar kung saan siya minsang tinawag na kahihiyan, si Zafira ay naging ilaw ng mga babaeng matagal nang naghihintay na may magsabi sa kanila, may buhay pagkatapos ng pagdurusa, may dangal kahit matapos kang husgahan, at may tahanang pwedeng buuin kahit minsan ka nang itinapon ng sarili mong mundo.